po mga kapatid ay isang tindahan sa Binondo, sa Maynila. At sa tindahang ito ay may dalawang binibentang paborito. Ang siomai at ang popular na pinamimigay tuwing pumapasok ang bagong taon sa kalendaryo ng mga Tsino, ang tikoy, na sumisimbolo raw sa kasaganan, pagkakaisa ng pamilya at mabuting kapalaran. Simulan na po natin sa Sana Lord ngayong Lunes mga kapatid ang isang dula na magpapaalala sa halaga ng pagmamahal na walang kapalit, pagpupursige sa buhay, at higit sa lahat, pagpapatawad. Ito na po ang dulang pinamagatang Ano ang lasa ng kapalaran? Tikoy, siomai, tikoy, siomai. Kahit anong hirap, hindi pwedeng sumuko. Napakarami pa rin talaga ng mga tao sa paligid ng Binondo at ng buong Chinatown. Malapit na rin kasi ang Chinese New Year. Hoy, Lily! Parang ang lalim naman ng iniisip mo ah. Ang aga-aga. Ready na ba yung in-order kong tikoy? Oo, naibalot ko na. Ikaw na nga lang ang hinihintay. Kukunin ko na. O, eto. Bayad ko. Aka na. Salamat. Bakit nga pala ang dami mong in-order na tikoy? Ibibigay ko sa mga kaibigan ko sa trabaho. Alam mo naman, malapit na ang Chinese New Year. Kahit hindi ako in check, gusto kong bigyan ng tikoy ang mga kaibigan ko. At saka yung iba, ibinibenta ko para mabawi ko kahit puhunan man lang doon sa ipinamimigay ko. Aba, negosyante ka na rin ah. Siyempre, sa diskarte ko, mabibigyan ko ng tikoy ang mga kaibigan ko. Kikita pa ako kung sakali. Oh, ito yung sukli mo. Binigyan na kita ng discount ah. Naku, salamat. Hayaan mo. Pinopromote ko naman sa mga kakilala ko itong negosyo mo. Sabi ko, kung masarap na tikoy at siomai ang hanap nila at yung siguradong gawang Chinese, sa Lily Special Tikoy at siomai na sila bumili. Garantisadong masarap. Salamat, Benji. Napakabuti mong kaibigan. Ako, hindi ka sure. Kung marunong lang akong gumawa ng tikoy at siomai, baka kinumpitensya na kita. Mag-social na lang tayo. Saka na, wala pa akong pampuhunan eh. Sa ngayon, okay na ako maging customer mo at the same time, reseller. Ako din naman. Walang pangpuhunan. Kaya nga hanggang ngayon, ganito pa rin kaliit ang negosyo ko. Lily, di ba sabi mo sa akin, mas mabuti nang may maliit ang negosyo kaysa wala? At saka, lahat naman ng negosyo nagsisimula sa maliit. Pagtagal, mapapalago mo rin ang negosyo mo at magtatagumpay ka. Sabagay. Oh, Mama May, maganda umaga po. Sabi ko naman po sa inyo na magpahinga ka na lang muna. Kaya ko naman dito sa tindahan eh. Wala naman ako gagawin bahay. Ako inip lang. Kaya mas mabuti tulungan na lang kita dito, tindahan mo. Kumusta benta? Maayos naman. May mga nag-pick up na ng order kagabi. Eto nga si Benji. Kinukuha na rin ang order niya. Good morning po, Mama May. Good morning din sa'yo, Benji. Ay, Lily, aalis na ako. O-order na lang ako ulit sa susunod. Salamat, Benji. Mama May, mauna na po ako. Ikaw iingat dan, Benji, ha? Opo, salamat. Mabait bata yan, Benji. Masipag din. Oo nga po, Mama May. Nagre-resell nga siya ng mga tinda ko eh. Sabi ko, sosyo na lang kami sa negosyo. Kaso wala daw siyang puhunan eh. Siya pumapasok ko opisina, di ba? Kaklase mo siya sa college? Opo, Mama May. Ikaw, wala ba balak apply trabaho? Gusto ko po sanang tutukan itong maliit kong negosyo. Nagagamit ko rin naman dito ang napag-aralan kong business management sa kolehiyo. Ikaw bahala. Ako suporta lang sa lahat ng gagawin mo. Salamat, Mama May. Mula nun hanggang ngayon, lagi mo akong sinusuportahan. Ako, pangako mama mo, ikaw hindi ko pababayaan. Oo, huwag ka iiyak. Ikaw papangit.
Ikaw talaga, Mama May. Mahal na mahal ko po kayo at tinatanaw kong malaking utang na loob ang pag-aalaga mo sa akin sa napakatagal na panahon. Dami mo benta ngayong alaw. Sana lagi ganyan para lalago negosyo mo. Ikaw ang lucky charm ko eh, Mama May. Basta, nandun ka sa tindahan ko, hindi ako nauubusan ng customer. Lucky charm. Mukha ba ko pusa? Kumakaway-kaway? Hindi naman po ganun ang ibig ko sabihin. Basta, swerte ako kapag nandun ka sa tindahan ko. Siguro kung buhay lang ang mga magulang ko, masaya sila para sa akin. Sila laki masaya. Ikaw kasi lele, mabuti anak. Mama May naman eh. Oh, ikaw wag iiyak. Gabi na. Matutulog na tayo. Naalala ko lang po yung mga magulang ko. Napakaaga nilang nawala. Ikaw, 5 taon lang noon. Isang aksidente sa pablika ng Tikoy. Hanggang ngayon, hindi ko nakakalimutan ang kwento niyo sa akin kung paano namatay ang mga magulang ko. Nakabase lang ako sa kwento niyo eh. Pero ang sakit isipin na ganun yung nangyari sa kanila. Halika dito, Leana! Supervise mo mga tao! Dapat matapos nila kayo lahat order, ha? Kulang pa tayo gawa, Tikoy, sa dami order sa ating ngayon. Masisipag naman ang mga tao natin, June. Maswerte tayo na may naging kasosyo tayo na siyang nag-finance ng maliit nating negosyo. Kaya bilang parte natin, tayo na nagsusupervise sa mga trabahador. Ay, naalala ko tuloy. Kailangan ko pala usap Loman. Sabi na, meron daw tayo bago kliyente. Ma-meeting daw kami. Tiwala naman ako na kayang-kaya mo makipagsabayan sa kanila kung negosyong pag-uusapan. O, Leana! Labas ikaw! Labas ka dito! Susunog na dito! June! Saan tayo dadaan? Oh, Diyos ko! Ang bilis kumalat ang apoy! Makulong tayo dito! June! Hindi tayo makakalabas! Leana! Halika! Labas! June! Nasusunog ka! Oh, Diyos ko! Pura, Leana! Ikaw! Labas ka na! Mahulog sa akin ang live wire ng kuryente! Makukuryente ako! Ah! Yun sabi sa kwento doon sa pablika. Overheat ang makina. Kaya nag-short circuit at nagsimula ang sunog. Tapos bilis kalat apoy dahil sa mga flammable materials. Tapos hindi na nakalabas sa mga magulang ko dahil dun pa lang sa loob nasunog na sila. Ganun nga nangyari. Kawawa naman ang mga magulang ko. Napakasakit naman ang naging kamatayan nila. Isa yun sa ikinasasama ko ng loob. Ako asikaso libing magulang mo. Yung kasosyo nila sa negosyo, ano pong nangyari sa kanya? Ako wala na balita, business partner nila. Hindi siya dalaw, lamay, magulang mo. Wala siya padala tulong. Napakasama naman niya. Sana hindi na lang siya nakilala ng mga magulang ko. Baka sakaling buhay pa sila ngayon. Aksidente yon. Wala may gusto mangyari yon. Lele, matulog ka na. Maaga pa gigising bukas pala. Bukas ng tindahan. Kayo rin po, Mama May. Magpahinga ka na rin po. Salamat ulit sa lagi mong pagtulong sa akin. Good night din po. Okay lang. Ikaw pala tunay ko anak. Wanahan. Good night din po. Gabi na.
Kaya tumatawag pa tong si Benji. Hello, Benji? Napatawag ka? Nako, pasensya na at sobrang late na yata ang tawag ko. Magchat-chat nga lang dapat ako sa'yo, kaso baka di mo agad mabasa. O-order lang ako ulit ng tikoy, 50 pieces. Ipadala mo na lang sa opisina namin. Bakit ang dami? Di ba sabi ko sa'yo, reseller na ako. Siya nga pala, o-order din ako ng siomay. May nabentahan ako kanina sa office 10 balot lang. O sige, ipapadala ko sa office mo bago magtanghali. Ayan, hayaan mo. At kapag sinerte na ako, baka matuloy na ang pagsososyo ko sa'yo. Sige, sabihan mo lang ako ha. Uy, seryoso ako ha. Kung gusto mong sumosyo, game ako. Oo, seryoso rin ako. Sige na, inaantok na ako Matulog ka na rin. Sige, thank you, Benji. Salamat din. Minsan, naiisip ko, bakit kaya ganito? Bawat araw, maghapon, magdamag, wala akong iniisip kundi itong negosyo ko. O baka naman naiinip lang ako dahil hindi ko pa masasabing successful itong negosyo ko. Maliit pa rin kasi to hanggang ngayon. Lily, alam ko nararamdaman mo. Basta ko naisip mo. Sabi ko sa'yo, ikaw hindi dapat inip. May tama oras para magbago buhay ng tao. Ganon din ikaw. Huwag ka inip, Lily. Mama May, parang ang hirap kasi. Ang dami kong pangarap pero parang ang layo ko pa sa katotohanan ng mga pangarap ko. Ikaw naman bata pa. Dami pa oras para gawin totoo pangarap mo. Opo, Mama May. Pasensya na ako, masyado akong negatibo. Naiisip ko lang kasi na hindi siguro ganito kahirap ang buhay ko kung nandito pa yung mga magulang ko. Ikaw ayaw na akin? Naku, hindi po sa ganon, Mama May. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo at hindi ko kalilimutan yun. O ayan, ikaw may customer na. Asikaso mo siya, dali. Ay, oo. Good morning, sir. Ano po ang hinahanap mo? Uy, ang bango naman dito sa tindahan mo. Amoy na amoy kong siomay at tikoy. Ang sarap ng amoy. Naku, masarap po talaga ang tikoy at siomay namin. Authentic Chinese recipe po. Bili na po kayo. Sana pwede kong mag-order para sa isang event. Gusto kong subukan tong mga paninda mo. Ikaw ba nagluto nito? Oo, sir. Lahat ng ito, ako mismo ang gumagawa. Astig! Taga rito ka rin lang ba sa Binondo? Oo, dito lang din po. Gusto ko pa sana ng mas maraming pagkain eh. May chance ba na mag-expand ang negosyo mo? Pangarap ko yun eh. Pero hindi ko pa po kasi kaya sa ngayon. May potential tong tindahan mo. Kung gusto mo, tutulungan kita. Ha? Ano po? Ang sabi ko, gusto mo bang tulungan kita sa negosyo mo? By the way, ako nga pala si Migs. Ikaw, ano pangalan mo? Ako po si Lily. Lily Zhang. Ikaw kilala ba yung lalaki sa tindahang kanina? Ako hindi nasali usapan niyo, pero dinig ko sabi niya sa iyo. Oo nga po, Mama May. Nag-aalok siya na tulungan ako para mapa-expand ang negosyo ko. Ako lang itataka. Bakit siya bigla o-offer sa'yo ng ganun? Hindi ko rin po alam, Mama May. Basta sabi niya, may potential daw ang negosyo ko. At saka, marami siyang in-order na tikoy at siomay, Mama May. Para daw sa isang event. Ano nga pangalan niya? Mix daw, Mama May. Ano apelyido? Naku, Mama May. Sa sobrang excitement ko, nakalimutan ko nang itanong yung apelido niya. Itatanong ko na lang sa susunod. Babalik daw siya sa tindahan eh. At saka, ibinigay niya yung contact number niya. Mama May, ito na kaya ang simula ng pagtupad ng mga pangarap ko? Lily, basta ikaw iingat lang ha. Huwag agad titiwala. Opo, Mama May. Tatandaan ko yun.
morning, Lily. Good morning, Sir Migs. Napakaaga mo naman. Ganun naman dapat sa negosyo, di ba? Dapat maaga. Dapat maaga. Kung sa bagay, may point ka naman doon. Ba't ka nga pala nagpunta ngayon, sir? Hindi pa naman ngayon i-deliver ang order mo, di ba? Oo, hindi pa ngayon. Pero nagpunta ako para sa alok ko sa'yo. Baka kasi iniisip mo, nagbibiro lang ako eh. Seryoso ka ba talaga doon, Sir Migs? Mukha ba ako nagbibiro? Lily, gusto ko lang malaman mo na ang tulong ko ay para sa ikabubuti mo. Kung magtitiwala ka, magiging magandang takbo na negosyo mo. Tutulungan mo nga ako. Pero, paano ko malalaman na wala kang ibang intensyon? May mga negosyo din ng pamilya namin. Kung tutulungan kita, magiging magkasosyo tayo. Madadagdagan din ang negosyo ko. Sa pagtulong ko sa iyo, win-win situation tayo rito. Ano? Payag ka na ba? Ano kasi? Pwede bang pag-isipan ko muna? Gusto ko rin kausapin muna si Mama May. Sige, hindi naman ako nagmamadali eh. Basta anytime na mag-decide ka, ipaalam mo lang kaagad sa akin, ha? Oops! Sorry, sir. Muntik na kitang mabangga. It's okay. Sino yung customer mong kalalabas lang? Si Sir Migs yun. Sino yun? Isang customer. Umorder ng maraming tikoy at siomay para daw sa event nila. Big time. Well, baka nga. Nag-o-offer na sumosyo sa negosyo ko eh. Seryoso? Uunahan pa ako ah. Hindi pa naman ako pumapayag. Siyempre, nag-iingat din ako. Kasi bigla na lang siya darating dito. Tapos sasabihin tutulungan niya ako sa negosyo. Si Mama May nga, sabi sa akin, huwag agad magtitiwala eh. Tama naman si Mama May. Baka may hidden agenda yan. Malay mo. Gusto lang malaman ang secret recipe mo sa tikoy at siomay. Kasi totoo namang napakasarap ng mga paninda mo. Para siyang tumama sa loto kapag nalaman niya kung paano niluluto ang napakasarap na tikoy at siomay. Wala naman akong secret ingredient. Gamit ko lang ang recipe ng mga magulang ko. Sila mismo ang gumawa ng recipe na yon. Kaya kahit maraming nagtitinda ng siomay at tikoy, iba pa rin ang paninda ko. Ginagabi ka na naman. Saan ka galing? Sa trabaho, Dad, may tinapos lang akong report. Trabaho? Trabaho ba talaga? Yes, Dad. May iba pa ba akong pupuntahan? Akala mo siguro ay di makakarating sa akin ang balita na napapadalas ka sa Binondo. Anong ginagawa mo ron? Umorder lang ako ng mga tikoy na ihahanda sa darating na event sa kumpanya. Tikoy? Kailangan bang ikaw pang magpunta sa Binondo para lang bumili ng tikoy? May kinontrata naman tayong catering services. Bakit hindi mo na lang i-request sa kanila na gusto mo ng tikoy? Wala lang, Dad. Gusto ko lang na ako mismo pipili ng tikoy na ihahanda sa event. At saka, siomay rin pala. Umorder din ako ng maraming siomay. Ewan ko sa'yo, Migs. Para sa akin, nagsasayang ka lang ng oras. Mama May, Bakit? gusto ko sanang hingi ng basbas mo. Gusto kong tanggapin ang inaalok na tulong ni Migs para sa negosyo ko. Gusto ko sumugal, Mama May. Ayokong dumating ang panahon na lagi ako magtatanong sa aking sarili kung ano kaya nangyari kung tinanggap ko yung alok ni Migs. Ikaw bahala. Ako dito lang supporta sa'yo, Lily. Maraming salamat, Mama May. Ikaw pala ko na anak. Lahat gusto mo gawin, ako tulong sa'yo. Hanggang ikaw successful na. Nandito na naman ako.
napag-isipan mo na ba yung alok ko? I'm waiting. Oo, Sir Migs. Tinatanggap ko ng alok mo. Talaga? Ayos! Sige, ipapahanda ko na yung mga dokumento ng pag-aasikaso ng negosyo natin. Huwag kang mag-alala, Lily. Palalakihin natin ang negosyo mo at magtatayo tayo agad ng 5 branches sa mga mall. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay tayo. Kinausap ko rin si Mama May bago ako nagdesisyon. Humingi ako ng basbas niya. Talaga? Nangako siyang tulungan ako sa lahat ng mga gusto kong gawin. Napakabait ni Mama May. Siya na nga ang tumayo na nanay ko mula nung namatay yung mga magulang ko eh. Sir Mix? Ice ka lang? Oo. Inuubo lang talaga ako mula pa kagabi. Sige, kailangan ko nang umalis. Tatawagan na lang kita kapag may mga dokumentong kailangan mong ibigay para sa business partnership natin. Sige, sabihan mo lang ako kung ano yung mga kailangan dokumento para maihanda ko na. Magandang umaga po. Ano pong hinahanap nila? Meron kaming specialty koy at siomay na siguradong masarap. Sinong may-ari ng tindahan to? Ako po, sir. Bakit po? Ikaw pala. Ikaw pala ang babaeng kinalolokohan ng anak ko. Anak niyo po? Sino po? Si Migs. Si Migs? Anak niyo po si Migs? Pero nagkakamali po kayo. Hindi po nanliligaw sa akin si Migs. Magkasosyo lang po kami sa negosyo. Aling negosyo? Ito bang tindahan na to? Pasensya na, Lele. Ngayon lang ako dating. Aba, pala ikaw kilala ko ah. Kilala mo siya, Mama May? Oo. Ako kilala siya eh. Sino ka? Anong sinasabi mong kilala mo ko? Oo, ikaw kilala ko. May, napakaswerte namin ni June. May isang mayamang negosyante na sososyo sa aming maliit na negosyo. Isipin mo, ang tikoy na kami lang ni June ang gumagawa sa pabrika na gagawin. At kami mismo ni June ang mamamahala sa mga trabahador. Kayo mag-asawa swerte. Balalaw, tatagumpayin nyo negosyo at gaganda buhay nyo. Magdilang anghel ka sana, May. Ano pangkalan ng sososyo sa inyo? Ang mayamang negosyante si Roman Santos. Baka kilala niyo siya sa pangalan May. Lagi siyang laman ng dyaryo. Eto, may balita nga sa kanya ngayon. Tingnan mo itong dyaryo. May larawan siya rito. Parang dinig ko na dati pangalan niya. Sikat siya business world. Tama ka, May. Kilala talaga siya sa mundo ng negosyo. Si Roman Santos. Luman Santos, pangalan mo. Luman Santos! Hindi na ako magtataka na kilala mo ko. Kilala talaga ako sa business world. Ikaw kilala ko kasi. Kasi sa pabrika mo namatay kaibigan ko at asawa niya. Ha? Anong sinasabi mo? Ako hindi nagkakamali. Ikaw sosyo sa negosyo, kaibigan ko, asawa niya. Negosyo nila Tikoy at Chomay. Nasunog pabrika mo. Sila sunog din, patay. Mama May? Ibig mo sabihin? Oo, Lele. Siya kasosyong magulang mo. Siya nagtago pagtapos masunog mga magulang mo, pabrika. Hindi siya tulong panlibing man lang. Anong sinasabi mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Makaalis na nga rito. Totoo ba ang sinasabi mo, Mama May? Siya ang kasosyo ng mga magulang ko na nagtago na lang pagkatapos masunog ang pabrika kung saan namatay ang mga magulang ko? Ako, Lele, sasabi totoo. Siya si Luman Santos. At sinabi niya sa akin na anak niya si Migs, Mama May.
Hello, Benji? Ba't napatawag ka? May sasabihin lang sana ako sa'yo. May napanood kasi ako ng news kanina lang. Oh, anong sabi sa news? Nakita ko si Migs. Yung nag-aalok sumosyo sa'yo sa negosyo mo. Ano nangyari? May kasama siya. Roman Santos ang pangalan eh. Naaalala ko ang kwentong sa akin tungkol sa mga magulang mo. Hindi ba Roman Santos ang pangalan ng kasosyo nila? Yung nagtago at hindi man lang binigyan ng danyo sa mga magulang mo nang mamatay sila sa sunog sa pabrika? Oo, mag-ama nga sila. Alam mo na? Nagpunta sa tindahan ko yung Roman. Sinabi niya sa akin na anak niya si Migs. Nakilala siya ni Mama May. Sinabi pa nga ni Mama May ang buong pangalan niya. Ayun, nangatog yata biglang umalis. Sabi ko na nga ba't may ibang balak yung Migs na yan eh. Ano na ngayon ang plano mo? Kakausapin ko si Migs. Sasabihin kong hindi ko na itutuloy ang pagsosyo niya sa negosyo ko. Mahirap na Baka nga may iba pa siyang binabala kaya siya makikipagsosyo sa akin Mabuti pala at nalaman mo hanggang maaga. Kaya nga Naku, mga tao talaga. O siya, hindi ko nahabaan ng pang-istorbo sa'yo. Matulog ka na. Sige, salamat sa tawag, Benji. Akala ko pa naman, magsisimula nang matupad ang mga pangarap ko. Hindi pa pala. Bakit bigla kang nag-set ng meeting dito? Nandito pa tayo sa pinakasulok na bahagi ng restaurant. Ano bang pag-uusapan natin? Tungkol saan? Tungkol to sa negosyo. Okay. Inaayos ko ng mga dapat ayusin. Nakausap ko na rin ng mga dapat kausapin. Baka next month, mag-open ang unang branch natin sa mall. Hindi ko na muna itutuloy yung pagiging magkasosyo nating dalawa. What? Bakit? Kilala na kita, Sir Migs. Mig Santos. Anak ni Roman Santos na naging kasosyo din ng mga magulang ko. Pero pinabayaan at pinagtaguan ng tatay mo nang mamatay sila sa sunog sa mismong pabrika ng ama mo. Alam mo na... Nagpunta mismo ang tatay mo sa tindahan ko. Sinabi niya sa akin na anak ka niya. Nakilala naman siya ni Mama May. Lily, I'm sorry. Wala naman akong planong itago sa iyo yun. Humahanap lang ako ng magandang tiyempo para sabihin sa'yo. Ayoko kasing pag-isipan mo ko ng hindi maganda Baka ma-misinterpret mo ang ginagawa kong pakikipagsosyo sa'yo. I'm sorry din, Mr. Santos. Pero hindi na matutuloy ang business partnership na yan. Ayokong magkaroon ng anumang kaugnayan sa'yo, sa ama mo, o sa kahit na sino man sa angkan nyo. Gusto ko lang tulungan ka sa negosyo mo, Lily. Hindi ba sinabi ko sa'yo na may potensyal ang negosyo mo? Yun ang totoong dahilan kaya gusto ko makipag-partner sa'yo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lily, ikaw ba iyak? Ano nangyari? Wala po, Mama May. Kinausap ko lang si Migs at sinabi kong hindi ko na itutuloy yung business partnership namin. Bakit? Dahil ba siya anak ni Roman? Opo, Mama May. Baka may iba pa siyang plano, kaya niya gusto makipagsosyo sa akin. Ano plano? Gagawa ba siya hindi maganda para sila yung negosyo mo? Ba't niya gawin yun? Hindi ko alam, Mama May. Baka ayaw ko lang talaga magkaroon ng ugnayan sa mga taong may kaugnayan kay Roman Santos. Ikaw bahala. Sabi ko kung ano gusto mo, ako susuporta lang. Pangako ko sa mama mo nung siya buhay na ako aalaka sa iyo pag siya wala na. Mama May. Mama mo, mahal na mahal ka. May,
iiwan ko muna ulit sa'yo si Lily. Pupunta kami ni June sa pabrika. Alam mo naman, kailangang nasa pabrika kami para magbantay sa proseso ng paggawa ng tikoy at ng siomay. Ikaw wag alala. Ako bahala sa baby Lily. Maraming salamat, May. Alam mo, kung mamamatay kami ni June ng maaga, gusto ko sa iyo mapunta si Lily. Alam kong aalagaan mo siya at hindi pa babayaan. Huwag ikaw salita ganyan. Ikaw pala-palam na, ha? Hindi naman, May. Sinasabi ko lang na tiwala ako pag alam kong nasa poder mo si Lily. Basta ikaw wag sabi-sabi, patay. Di maganda, Bilo, patay. Sige, basta sa'yo mo na muna si Lily. Dadaan na lang ulit ako rito mamaya pagkagaling namin sa pabrika. Wala problema. Safe dito ang baby Lily. Si May, maraming salamat sa pagbantay sa amin, baby Lily, ha? Beauty, wala na man John. Pasensya na, May. Medyo late na kaming nakalabas ng pabrika. Ito, ginabi na kami sa pagpunta rito. Wala problema. Baby Lily, mabait. Ako hindi hila palaga kanya. Naku, mabuti naman kung ganun. Pasensya na, sama na, May, ha? Sana okay lang sa'yo. Iwa ulit namin, baby Lily, next time. Iwan nyo lang dito, baby Lily. Pag kayo papasok, trabaho, ha? Maraming salamat. Nasaan na ba si baby Lily? Siya andon sa kwarto, tutulog. Pagod sa laro. John, pasok ka. Kunin mo. Buhat mo lang para di siya gigising. Ang saya talaga manood ng Dragon Dance. Ang daming tao. Hindi pa man Chinese New Year. Napakarami ng tao dito sa Binondo. Kahit naman hindi New Year, marami naman talagang nagpupunta rito sa Binondo. Lalo na ngayon, weekend. Lily, pwede ba tayo mag-usap? Kahit sandali lang, please? Mr. Santos? Kailangan natin mag-usap, Lily. Teka, Mr. Santos, nag-uusap na tayo. Kaya wala na tayong dapat pag-usapan pa. Bumalik ka na sa kotse mo at nakakadagdag ka pa sa sikip ng kalsada. Kahit ilang minuto lang. Bigyan mo naman kami ng pagkakataong maibigay ang panig namin. Kami? Kayo? Sinong kayo? Kasama kong tatay ko. Nandun siya sa kotse. Please, mag-usap tayo. Bigyan mo ng chance ang tatay ko na makapagpaliwanag. Benji? Baka nga mas makakabuti kung mag-uusap kayo once and for all. Para makuha ang side ng bawat isa at mauna ang kwento. Lily, please. Sige. Halik kayo sa loob. Salamat, Lily. Maraming salamat. O sige, pumasok kayo. Mapuo kayo dyan. Lily, bakit sila kasama mo? Gusto nila makipag-usap, Mama May. Maupo ka rin po rito. Gusto ko marinig ninyo ang sasabihin nila. Sige. Ikaw rin, Benji. Umupo ka rito. Salamat at pumayag kang makipag-usap, Lily. Anong gusto niyong pag-usapan natin? Mr. Santos, ano po ang gusto mo sabihin? Hindi ko gustong hindi matulungan sina June at Liana na ang kasama silang masunog sa pabrika. Paano mo naman nasasabi yan? Ang sabi sa akin ni Mama May, mula nang magkaroon ng sunog sa pabrika mo, hindi na nakita kahit ang anino mo. Nagtago ka na. Pinabayaan mo ang mga magulang ko na umasang lalago ang negosyo nila sa pagsama sa'yo. Hindi ko pinagtaguan ang mga magulang mo. Ano ang tawag sa hindi mo pagpapakita?
Nasa business trip ako sa Amerika na mangyari ang sunog. Inatake ako sa puso nang mabalitaan ko ang nangyari sa negosyo ko. Matagal akong naospital at kinailangang mag-therapy ng matagal ding panahon bago ako nakabalik sa Pilipinas. Totoo yun, Lily. 11 years old na ako noon, kaya alam ko na nangyayari. At nasa memorya ko yung lahat. Marami kaming plano nila, June at Liana. Ang mga magulang mo. Kung hindi nangyari ang aksidenteng yon ay sigurado kong maganda na ang buhay nila ngayon. Sayang at nadamay sila sa sunog. Pero aksidente yon. Walang may gustong mangyari yon. Hindi na yun mangyayari. Wala na sila. Sana mapatawad mo ang tatay ko, Lily. Walang may gusto na mangyari ang aksidenteng yon. Malinis ang hangarin kong makipagsosyo sa mga magulang mo. Wala akong masamang plano sa kanila. Nagkataon lang na nangyari ang aksidente at kasama sila sa naging mga biktima. Nagdusa rin ako dahil sa aksidenteng yun. Kahit na nasa ibang bansa pa ako. Aaminin ko, yung pagpunta ko sa tindahan mo, sinadya ko yon. Gusto kitang makilala para matulungan ka. Gusto kong kahit sa'yo ay makabawi ang pamilya namin. Pero totoong sinabi kong may potensyal na negosyo mo, kaya desidido akong maging business partners tayo. Patawarin mo na ako, Lily. Pati sa'yo, May. Humihingi ako ng tawad. Lele, bukas mo yung puso pala sa kanila. Mas masaya mabuhay na wala kagalit sa puso. Mama May, ang ikinasasamahan ng loob ko. Lumaki akong walang mga magulang nang dahil sa sunog na yon. 5 taon lang po ako noon. Kung wala ka, paano kaya ako mabubuhay? O mabubuhay pa ba kaya ako? Huwag ka na iyak, Lily. Sorry, Lily. Pasensya na kung dinanas mo. Di mo dapat dinanas nang dahil sa trahedyang nangyari sa mga magulang mo. Humihingi ulit ako ng tawad sa'yo. Ako man, Lily. Kung para sa'yo, mali ang ginawa kong paglapit at pag-offer ng tulong, I'm sorry. Wala akong intensyon na manloko o manakit ng damdamin. Bukas pa rin ang alok kong pagtulong sa negosyo mo. Sana mapatawad mo na kami at magsimula tayo na maayos. At yung walang galit sa isa't isa. Tama kaya ang ginawa ko, Mama May? Kahit kailan, di mali magpatawad. Pinapakita noon ikaw ay isang mabuti tao. Proud ako sa iyo, Lily. Salamat, Mama May. Hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sa mga aral na itinuro mo at sa lahat ng paggabay mo sa akin. Saan man naroon ang mga magulang ko, alam kong masaya sila dahil lumaki akong matino. Bukas ganda na pakiramdam mo. Wala nang galit sa iyo puso, Lily. Magsisimula akong mabuhay ng may kapayapaan sa puso ko. Sasalubungin ko ang Chinese New Year ng may totoong kasiyahan sa sarili ko. Ako masaya para sa iyo, Lily. Pa-order ako ng tikoy. 10 lang. Maraming salamat. Huwag mong nilalang ang 10 tikoy. Malaking tulong sa negosyo ko yun. Ewan ko ba naman sa mga katrabaho ko. Sinabi ko nang sila na lang ang bumili rito. Pero ayaw. Gusto, iabot ko na lang sa kanila sa office. Yan tuloy. Wala talaga akong choice kundi maging reseller ng paninda mo. Ayaw mo pa kasing sumusyo. Saka na lang. Pag mayaman na ako, kumikita naman ako sa pagiging reseller.
Oh, nandyan na yung Dragon Dance. Halika, lumabas tayo, Benji. Tara. Hello, Sir Migs. Pasensya na kung napatawag ako. Mix na lang. Nakakaasiwa naman yung Sir Migs. Hindi naman kita empleyado. Ba't ka nga pala napatawag? Sinabihan kasi ako ni Mama May na imbitahan kayo ng tatay mo sa Chinese New Year. Sana raw mapagbigyan niyo siya. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Sige, sasabihin ko sa kanya. Sigurado ko, papayag yun. Sige, salamat. Lily? Bakit? Pwede pa ba nating ituloy yung pag-partner ko sa'yo sa business mo? Pag-usapan natin sa Chinese New Year. Aasahan ko yan, ha? Oh, sige, bye! Kong Hei Pa Choy! Happy Chinese New Year! Kong Hei Fa Choy! Ako masaya dating kayo, Lito, ha? Maraming salamat sa pag-imbita, May. Dami pagkain sa mesa. Halik kayo, tayo kain. Sa lubong natin Chinese New Year, nabusog tayo lahat. Benji, Migs, halika kayo! Kakain na raw tayo! Sige! Ang saya sa labas. Ang daming fireworks. Ang gaganda. Ako, meron din bili fireworks, ha? Nandiyan cabinet. Sindi nyo mamaya. Oh, halika, kain tayo muna. Lily, salamat, ha? Salamat din, Migs. Usap tayo about business mamaya. Oo, Isali nyo naman ako sa mga pangarap nyo. Lily, nabili ko na tong loteng katabi ng tindahan mo. Gagamitin natin yan sa extension ng store mo. Di ba, sabi ko sa'yo dati, gusto kong magdagdag ka ng iba pang paninda. Magagawa mo yon dahil mas malaki na magiging tindahan mo. totoo ba? Nabili mo itong katabing lote? Oo, at pasisimulan ko ng construction ng bagong malaking tindahan mo sa lalong madaling panahon. Ang mga oportunidad ay hindi dumadating ng basta-basta. Pero kung magtutulungan tayo, kaya nating abutin ang mga pangarap. Tama, magtutulungan tayo na mapalaki at mapagtagumpay ang nasimulan mong negosyo. Para sa pangarap ng magandang buhay! Para sa pangarap! Ito na ang simula ng katuparan ng mga pangarap ko. Maraming salamat sa'yo, Migs. Hindi mangyayaring lahat ng to kung hindi dahil sa mga tulong mo. Hindi rin mangyayari to kung wala ang masasarap na paninda mo na ikaw mismong gumawa. Lalo ng specialty ko at siomay na talaga namang walang tatalo sa sarap. Simula pa lang to, Lily. The best is yet to come. Ako rin, Lily. Masaya. Nandyan na lahat pangalap mo. Maraming salamat sa lahat ng tumulong sa atin. Ang bagong buhay na to ay hindi ko makakamtan kung ako lang mag-isa. Kailangan ko talaga ng tulong ninyo. Basta ready lang tayo sa pagnenegosyo. Maraming mga problema ang darating. Pero ang mahalaga, maagap nating solusyonan ang mga problema at hindi tayo basta susuko. Lalaban tayo palagi dahil lahat ng problema merong solusyon. Tama. At hindi tayo pwedeng mawala ng momentum. Hindi tayo titigil. Mas malaking bahagi ng tagumpay ay ang pagtanggap sa mga pagsubok. Ang mga pagsubok ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ang pagkakataon para mas maging matatag tayo. Laban lang. Kasali na ako sa mga pangarap nyo, ha?
Ang bilis lumipas ng mga araw. 1 taon na mula nung magkaroon ng expansion ng maliit kong tindahan ng tikoy at siomay. Pero ngayon, isang malaking tindahan na to at mas marami ng customer nagpupunta rito. Pansinin mo mga tao sa paligid. Masasaya sila. Puno ng pag-asa. Siguro, ganyan din ang mga magulang mo nung nabubuhay pa sila. Ang mga magulang ko, dito ko sila unang natutunang mahalin. Sa makulay na kalye ng Binondo. Nagtitinda rin sila ng tikoy at siomay. Nagbabanat ng buto, lumalaban ng patas. Ngayon, ako na ang nandito. Nagpupursige, nagsisikap. Tama. Kung buhay lang sila, siguradong matutuwa sila sa mga nangyayari sa'yo ngayon. Dahil ipinagpatuloy mo ang pangarap nila. At unti-unti ka nang nagtatagumpay. Minsan naiisip ko, parang hindi ko kayang tapatan ng mga pangarap ng mga magulang ko. Pero dahil sa tulong ni Migs, ni Mama May, at ikaw, parang nagiging madali ang lahat. Basta gusto mong ginagawa mo, madali talagang gawin ng lahat. Migs, nandyan ka na pala. Hindi ko na malayan ang pagdating mo. Eh paano? Ang lalim masyado ng pinag-uusapan nyo ni Benji. Pero okay lang. Isa ako sa masaya sa bawat tagumpay na nararating mo, Lily. Basta, huwag nating kalilimutan ang mga aral na nakuha natin sa nakaraan. Sa bawat tikoy, sa bawat siomay, inaalala ko ang mga magulang ko. Hindi ko sila makakalimutan kahit kailan. Ito'y ang kwento ng mga magulang ko. At kahit hindi ko na sila kasama, ang tindahan nila, ang negosyo nila, ang pagmamahal nila ay ipagpapatuloy ko. Chinese noodle na, Lily. Isa simbolo ng bago simula. Oo nga po, Mama May. Lagi nang may dalang kaligayahan sa akin ng Chinese New Year. Mas successful na ang negosyo mo. At tupad na mga pangalap mo. Laki na pagbabago tindahan mo. Ikaw na sunod, simbolo ng tagumpay dito sa Binondo. Inspirasyon ka ng marami tao. Ang lahat ng yon ay dahil sa tulong ng mga taong nagmamalasakit sa akin. At higit sa lahat, dahil sa patuloy mong pagmamahal at suporta, Mama May. Salamat at mahal na mahal kita.